What's up mga kabad boy? Another day, another vlog na naman tayo, no? So, ang perfume na re-review natin ngayong araw, Versace Dylan Blue. So, yan no, kung gusto nyo malaman yung perfume ko dito, i-forward nyo na lang yung video. Mag-aano lang tayo no, short history kung paano nga ba to nagawa. So, nung year 2015, nilabas itong Dior Sauvage EDT. Kasabay niyang nilabas itong Acqua di Gio Profumo. Magugulat kayo, no? Sapaw na sapaw nitong Dior Sauvage. Yung mga nang mamaliit sa Dior Sauvage noon na ibang tao na mas supreme daw to. Si Acqua di Gio Profumo sa kanya, no? Sa panahon ngayon, oo. Pero dati nung nilabas silang dalawa nung year 2015 ng sabay, yung sales nito wala. Walang binatbatong Acqua di Gio Profumo. Ito talaga, pataas. Simula nung naglabas yung Dior ng ganitong scent DNA, nagulantang talaga lahat eh. Ang bango, amoy soapy, lalaking lalaki, sporty, amoy yayamanin, no? Ang dami talagang bumili ng Dior Sauvage, no? Dahil nga sa hype na nagawa ng Dior Sauvage, ang Broxan Bomb to eh. Tapos soapy. Tinawagan nung may-ari ng Versace, yung creator nitong Acqua di Gio Profumo, si Alberto Morillas. Gusto nila sumabay sa trend na soapy, ang Broxan na type ng pabango. Kasi nga nakita nilang pumalo yung sales ng ganitong DNA eh. Doon na-create noong year 2016, ito, si Dylan Blue. So ito take note nyo to Hindi nyo ba napapansin dito sa Versace Dylan Blue? Meron siyang incense, tapos meron siyang soapy element ang Broxan nitong Sauvage. So nagkataon lang ba yun, no? Na parang yung scent ng Dylan Blue ay kaamoy ng pinagsamang Acqua di Gio Profumo tsaka Dior Sauvage. So hindi yun nagkataon, no? Kasi nga, yung perfumer nitong Acqua di Gio Profumo at tsaka Dylan Blue, iisa lang yung perfumer nito, si Alberto Morillas. So nung year 2015, nilabas niya tong Profumo kasabay nitong Dior Sauvage. So hindi bumenta gaano itong Acqua di Gio Profumo. Sapaw na sapaw ng Sauvage. Yung sales, paangat to eh. Kaya noong 2016, nakisabay yung Versace, no? Sa soapy ang Broxan na trend, nagawa tong Versace Dylan Blue. So yung incense nitong Acqua di Gio Profumo, no? Na-incorporate niya dito. Tapos, sinama niya na lang yung blue, yung soapy ang Broxan na trend. Kaya ito nabuo, no? So, paano ko nga ba patutunayan sa inyo na ganun nga, no? So, ito, nakukwento ko lang guys, no? Kapag sinusundo ko yung girlfriend ko, lagi kong ginagamit na pabango pag nagmumotor ako, ito, Versace Dylan Blue. So, yun, no, nung pag-angkas ko sa kanya, lagi niya sinasabi na, ano yung pabango mo? Sauvage yan, no? Sabi ko, hindi. No, amoy Sauvage eh. Sabi ko, Versace Dylan Blue. Amoy Sauvage daw kasi sabi niya. Then, nung nakaraan, ganun uli. Sinundo ko uli siya, no? Nag-spray ako nitong Versace Dylan Blue. Sabi niya, wow naman, naka-profumo ka pa. Sabi ko, profumo, sigurado ka? Sabi, oo daw, amoy profumo daw. Ito, full honesty to. Lagi niyang napagkakamalan to na profumo, either profumo o kaya Sauvage. So, nagkataon lang ba yun, no? Kasi nga, yung amoy nitong Versace Dylan Blue, combination nitong Acqua di Gio Profumo, tsaka Sauvage. Yung incense, maturity nito, kinombine mo ng soapy, ang Broxan. Ang kalalabasan ito, Versace Dylan Blue. So ayun no, jump na agad tayo sa performance. Ano bang performance nitong Versace Dylan Blue? Sa skin, parang 8 hours lang to sa akin pero sa damit, umaabot ng lagpas isang araw to. Tapos yung projection nito malakas. Siguro mga 1 metro at kalahati. Umaabot siya ng ganun eh. Ang tip ko sa inyo dito, gamitin nyo lang to kapag hapon o kaya mga gabi. Huwag nyo to gagamitin ng mainit o kaya tanghaling tapat kasi nga minsan yung incense tsaka yung sweetness nito pag naghalo, cloying eh. Cloying siya sa tanghaling tapat o kaya sa mainit na setting, no? Maganda to gamitin. Lumalakas yung aura nito kapag hapon or gabi mo to suot. Yun. Tapos sa shirt mo to i-spray. Tapos ang maganda pa dyan, no, kapag napawisan ka, humalo to sa pawis mo, no? Ang bango nito, sobra.
So ayun 'no, napanood niyo na naman siguro yung review ko dito sa most complimented perfume ko 'no, ito yun. So in between ako dito tsaka sa ano, Bulgari Extreme, parang nagda-doubt ako ng konti, parang tabla lang sila. Si Bulgari Extreme kasi talaga malakas talaga sa babae yun, eh. Ito kasi, kaya ito yung naging top 1 ko kasi nga first time ko maka-receive ng compliment talaga sa stranger, eh. Bukod tangi ito lang, itong Versace Dylan Blue. So yun 'no, gaya nga ng sabi ko dati merong sumpa 'tong Versace Dylan Blue. Mabango ka sa lahat maliban sa sarili mo 'no. Kapag suot mo 'to parang walang aura, walang dating, pero kapag yung tropa mo nagsuot, 'pag naamoy mo, "Ba't ang bango niya?" 'Di ba gano'n? Ang weird lang 'di ba? Siguro nung nabili mo 'to, matapos mo siyang i-full wear 'no ng isang linggo, parang gusto mo na agad siya ibenta 'no. Pero hindi, baka mali lang din talaga yung paggamit mo 'no. 'Wag mo talaga 'to gagamitin sa mainit na setting o kaya tanghaling tapat. Ang aura nito nagiging 10 out of 10 kapag hapon or gabi. Yun yung base in my experience talaga. Tapos sa shirt ka lang palagi mag-i-spray nito, 'wag sa balat. Kasi yung Ambroxan kapag nahalo sa ibang chemical 'no, nag-iiba yung amoy. Kaya 'wag sa skin, kasi nga yung skin nag-aano ng chemical reaction, eh, 'no, kapag napawisan, ganun, et cetera. Maganda sa damit para ano lang siya, consistent. Yun yung tip ko sa inyo 'no. So rule of thumb natin 'no, bago kayo bumili ng pabango, amuyin niyo muna siya bago niyo bilhin. Mag-decant muna kayo bago niyo bilhin. 'Wag na 'wag kayo magba-blind buy kasi nga hindi biro din yung mga presyo nito. Though mas mura 'to 'no compare sa Sauvage tsaka sa Profumo. So yun lang guys, sana nagustuhan niyo 'tong review na 'to. Like and subscribe kung gusto niyo pa ng mga ganitong content. So yun lang, peace out.